Sinisigawan ka. Sinisigawan ka. O ano ang sasagot mo dyan? At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Yun ho yung sinasabi ko, mga kababayan. At tayo din ho, no? Maganda na nasubukan natin as vice-presidente lang. Dahil po kapag kayong panahon na siya na ang uupo o siya na ang iahalal para maging presidente, alam na po natin ang karakas, alam na po natin ang galawan. Di ho ba? Buti na lang, noong 2022, nagkasundo na si Pangulong Bongbong Marcos ang tatakbo bilang presidente at si Inday Sara Duterte ay dyan lang sa pagka-vice-presidente. Kasi ho, kung sakali na presidente si Inday Sara Duterte, ano sa tingin nyo mangyayari, mga boss? Tingin nyo po yung tension na nangyayari sa West Philippine Sea, meron kayang ganon? Wala. Baka tahimik lang. Ano? Kasi panigurado ko, susunod lang yan doon sa gusto nung China. Kaya nga po, mga kababayan hindi makapagsalita ang ating vice-presidente patungkol po dyan sa West Philippine Sea. Wala siyang masagot dyan. Wala siyang masabi dyan. Bakit ho? Sa oras na magsalita siya dyan, malalagot siya. Sa oras na nagsalita siya na kampe siya sa mga Pilipino na atin ng West Philippine Sea, magagalit yung mga friends nila doon. Sila Xi Jinping. Sa oras naman na magsalita sila na kinakampihan nila ang China, laglag ang kandidatura nila sa 2028 election. Kaya hindi magsasalita. Kahit anong pilit po, hindi magsasalita yang mga yan, mga bossing. Sabi dun sa comment section sa TikTok, sabi ni Happy Angel, nga ang Pinas. O kapag si Inday Sara Duterte. Diba? Ang naging presidente. Sabi ni Just Vincent Parmarco, shoutout sa iyo. Anyway, mga bossing, iwanan na ho natin yan. Dakuin natin ng mabilisan po itong itong kolumnista. Maka Duterte din ho ito Itong kolumnista ho, mga kababayan, nakasuhan. No? Ng cyber libel. NBI files cyber libel charges against columnist over alleged false claim on impeachment bribery. Ayan. Si Si Tiglaw. No? Si Rigoberto Tiglaw ho, mga kababayan. Cebu City, the NBI Central Visayas filed cyber libel against complaint against columnist Rigoberto Tiglaw over an article allegedly containing malicious and baseless claim against Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Vincent Duque Prasco, no? Sabi dito, the article was published in the Manila Times and circulate online. Yun ang claim ng subject, meaning it caused aspiration, no, not only complaint ni Prasco, pati buong House of Representative. Pinapalabas niya na ang binribe lahat ng congressman to vote for the impeachment. Wala pong mga katotohanan. No? Wala pong maipakitang mga ebidensya. Sibak siya dyan. Madami doon sa mga DDS, pati yung yung Alex Destor, Alex Destor ang pangalan. Ang style ho nila, mga kababayan, we heard it from someone or kung kanino man. Yung tipo bang narinig lang ho namin na meron daw po na malalaking bag na kulay itim na nagkakahalaga daw po ng 150 million kada isang bag, tapos ibibigay doon sa mga congressman na boboto na para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Yun yung mga ganong style nila, mga kababayan. Di ba? Yung mga ganyang style,
Halata naman paninira yan eh. O iyakan na naman. Ano sasabihin na naman? Sinisikil ninyo ang karapatan pantao, sinisikil ninyo ang karapatan namin na magpahayag. Hindi ho ganun yun. Yung tamang timpla at saktong totoo lang ho ang kailangan. Di ba? Ito pa, yung mga vlogger po na nandiyan sa kabila. Umaabot sila sa punto na ang sinasabi nila, kami na po ang mas magaling dyan. Kami na po ang mainstream media. Sinaklaw na ho nila. Hindi na ho nahiya doon sa mga talagang nagbabalita na nag-aral po ng matagal. Di ba? Sila nga baka mga hindi nga mga nakapagtapos ng pag-aaral yung mga vlogger. Tapos sasabihin mo, kami na po ang mainstream media. Oh. Dapat mga boss, tayo mga vlogger, hanggang reaction lang tayo. Di ba? Kasi para makakuha sila ng scoop na mga ganyan, talagang may mga sinusunod dyan. Ano? May mga tamang proseso yung mga yan. Oh. Lalo na kapag ka ang scoop na kinukuha, buwis buhay. Tayo, ano ba tayo? Wala. Pag nakita na nilang ibinalita na, pag nakita na natin na ibinalita nila, kukunin lang natin, re-reactionan lang natin. Hanggang doon lang tayo, maging masaya na tayo. Kaso sila, gagawa ng storya, gagawa ng kwento. Di ba, Ma'am Chris Rose, nakita kita, nagpadala ka ng ganyan. Salamat po. Oh. Di ba? Mga nag-iimbento na. Kasi may nakukuha ng bayad, mga kababayan. Kaya lumalagpas na doon sa kanilang karapatan at umaabot na po sa punto na masampahan na ng kasong cyber libel. Remember kay Banat Bay noong nakaraan, sinibak ni attorney. Correct. Anyway, mga boss, Chief Amo, sir, no? Hanggang dito na lang muna ho tayo. Anong oras na ba? Alas 10:45 dyan ng umaga sa Pilipinas. Dito alas 9:45 ng gabi, no? Ako'y magpapahinga naman po. Magpapaalam na, ilan tayo? Magpa 5,000 viewers dito sa YouTube at dito naman sa TikTok ay may 24. Maraming salamat and God bless po sa ating